May pautang. Pa rin kami, Woodwards Sash Factory. Maganda rin po yan. Maganda din siya nung umpisa, maganda. So, one time, nagpagawa kami ng cabinet yung sa may, saan yun? Carmona. Doon sa, bago pumasok kasi yung sa expressway, may mga woodworks doon sa tabi ng, ng highway. So, nagpagawa ko doon. Pagkatapos nung dineliver sa amin, in-offer nung may-ari. Sabi niya, bilhin mo na yung ko. Sabi ko, anong malaki ko naman dyan sa woodworks, sabi ko. Then, binalik-balikan niya ako ng linggo-linggo eh. So, sabi ko, subukan ko nga to. Then, merong isang kontratista na kumukuha sa amin, naipon yung utang niya eh. Umabot ng mahigit 1 million. So, sabi niya, nahirapan ako magbayad sa'yo, sabi niya. Gusto mo, tulungan kitang makakuha ng franchise ng Monterey. Pumayag kami. So doon na nag-start yung Monterey natin. So parang nagkabit-kabit na siya. Parang hindi naman nagalaw. Kumain pa kami. Parang Second episode po tayo dito sa Solanzo Integrated Farm. Napasarap pa yung kwentuhan natin kay Sir Conrad at saka kay Ma'am Beth. Ngayon naman pupuntahan na natin yung mismong farm. Magtutour na po tayo. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Medyo matagal-tagal mo natin hinintay but finally na-reach natin yung 1 million subscribers dito sa Agribusiness How It Works. Kaya meron tayong win a trip to Vietnam, all expense paid. Open to all farmers. Gawa lang kayo ng 1-minute video at sabihin bakit kayo ang kailangan manalo. Ang full mechanics, basahin lang po sa Facebook page ng Agribusiness How It Works. Make sure po na basahin mabuti ang mechanics para ma-qualify. Pwede na kayong mag-post ng entry ninyo. Ang contest ay hanggang January 5, 2024. Ito po ay in partnership with Inspired Learning Tours at NutriHydro Plant Nutrients. Good news, dalawa na po ipapadala natin sa Vietnam Tour ng all expense paid. Courtesy naman yan ng Amo Organic Fertilizer. Then sa US naman, nung dumating kami doon, mahirap maghanap ng trabaho eh. So, napasok ako sa sa FedEx. Nagkarga doon. anong FedEx kaya? FedEx, oh. May ilang taong ka na nun? 40, mga 40s ako na. So nagde-deliver ako ng malaki din naman ang kita. Then in-offer nila ako na magkaroon ako ng as self-employed. Yung bibili ka ng truck mo, tapos ikaw mag-deliver for them. Oh. Maganda sana yung offer na yun. Pero nung panahon na yun, kumuha ko ng license exam ng real estate. Ay nakapasa ako. So sabi ko, itutuloy ko ba yung FedEx o yung sa real estate? Kalakasan ng real estate nun sa US. Nag-decide akong mag-real estate ako. Then, okay din naman ang umpisa. Dumating kami sa US 2003 eh. So nakakuha ko ng license ko 2004. Then, nagtrabaho ako as agent, part-time. So, may trabaho ako sa FedEx, nag-IKEA pa nga ako. Sa food server ako ng pagkain. Safeway pa ito. Nag-Safeway din ako. Tagagawa ng sandwich. Yeah. Sa US naman, kung hindi ka namimili ng trabaho, maraming opportunities. So. Ako, tindera. Hindi mahirap ang adjustment. Dito may ari ka ng Monterey.
Mahirap, araw-araw umiiyak eh. Hirap. Pagdating mo sa bahay, magluluto ka, maglalaba ka, ano nang dami. Sa'yo lahat eh. no? Sa'yo lahat. So yung weekends, sa bahay naman yun, trabaho mo sa bahay. Kaya pag yung nagkaroon ka ng chance na magbakasyon, talagang ano yun? Magbabakasyon na Bakasyon talaga. oh. Bakasyon talaga. Kaya uso sa States yung yung food prep. Food prep? Weekends. Para Para pampainit. naka-fridge lang. Pampainit mo na lang ng weekdays. Oo. Oo, magluluto ka na kuya. Adobo. Yan. Yan. Sige, kuha na lang kayo dyan. So, nagkataon pa noon na hindi siya nagda-drive. Di pumapasok siya. Eh yung Bakit dalawang anak nagda-drive? namin, magkahiwalay ng school. Kasi yung panganay, nasa Elementary, high tsaka school eh. middle school. Pagkatapos yung isa elementary, so magkaibang school yun eh. Eh ako hindi pa noon nagda-drive. Tatlo sinusundo niya. Tatlo. Tapos sabi, ang bilis mo naman mag-drive. Eh, anong gagawin kung malilate na ako dun sa trabaho ko? Saan po kayo nagkakilala? Sa trabaho, Unisol. sa Unisol. Ano yun eh, yung Solid Mills kasi group of companies yun. Meron sila UTEX, may Unisol, sa Calamba yun eh. Yung Wrangler, sa kanila din yun. Yung Jug. Doon. Akong taga-payroll. Siyang payroll. Ako, pumupunta kami ng planta doon kami. Doon na kami nagkakilala. So nag-start naman Pero ako doon isang school kami, Adamson. Sabay Sabay Kabatch ka nag-graduate. Ay, sabay kami siya, nag-graduate. sa accounting Ay, ako. ay. Sabay kami nag-graduate. Hindi kami magkakilala. Doon na Anong lang degree kami mo, sir? PSIE, Industrial Engineering. Then nung makapasok ako sa Unisol, actually kami yung pioneer eh. Kami nag-install ng mga machines, o gano'n. Pero na-assign ako sa IE. Then nalipat ako sa Production Planning and Control. Then may mga kinabit na silang mga functions, quality control, inventory control, quality assurance. Ako yung pupunta nun sa mga mga clients na may mga complaints para inspect yung mga complaints nila. Then after a while, sinabi nung sa marketing namin, kilala mo na yung mga clients natin. Lumipat ka naman sa sa marketing. So nag-marketing ako. Yun ang pinakahuling ko sa Unisol. So namimit ko yung mga may-ari. Siguro doon ako natuto na magnegosyo. Kaya ka nakakita ng opportunity. So nakikita mo, hindi pala yan hindi special skill ang pagiging may-ari ng negosyo, di ba? So lalakas yung loob mo. Paggawayan ng dam doon sa taas. Di ba nung galing tayo sa Thailand, lahat ng farm ay May dam. Nakita niyo yun eh. Nagpagawahan. May dam kami doon. Hindi naman Then malaki. balak namin doon sa taas, may mga kasi yung mababang portion, patatambakan ko na yung both ends. Then pwede na mag-ipon ng tubig. Oo. Parang sa Thailand. Oo. Wow. Saan mo ginagamit yung tubig? Pag kung minsan kasi Naubos. naubos Wala na yung tubig. Ayun, dahil sa taas. Panghanda sa summer. So pag nasa Pilipinas kayo, dito kayo talaga nagstay? Kung minsan, dumidiretso kami dun sa mami niya, sa Santa Rosa. Sa bayan. Ano talaga, pag dito ka parang nagbakasyon ka talaga. Okay. Masarap. Malamig. Diba? Santa Rosa kasi mainit. 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 Kabaligtaran yung climate doon, dito, sa taas. Minsan nga, pag nandito kami, ulan. Punta kaming bayan. Todo jacket. Pagdating doon ng init-init, kami na Yeah. Totoo. mga bumaba, mga taga-bundok. Yeah. Di ba dad noon, nasa QC tayo? Tayong Tanay, Oo, lamig. sa Ang Tanay umuulan. difference, no? Yung sa Diba? QC, yung lamig sa Tanay. Pansin ko dito, summer nila, 1 linggo lang.
Yun lang yung walang ulan. Tapos susunod na linggo, may ulan na. Pero hindi ganyan. Mahina-hina. Hindi yung nakakabasa. Saan, sir, yung sinabi mo na farm ng Dracena? Ay, dun sa taas. Dun sa taas. Sayang. Private yun? May... Sa amin. Dito din. Ay, sa inyo rin. Nagtanim na. Nagtanim kami sa taas. Sabi mo eh. Basta nung di galing nung Thailand, tayo. No? Pagdating doon, ayan na, pagdating dito namin, nagsabi na siya, sinabi na niya, ayun, nagpaayos na. Ang ganda ng Naka-line na gano'n. Naka-line na. Yung mga taga dito, marunong naman yan eh. Kasi marami nagtatanim yan dito eh. Yun ang, kinakabuhay ng mga tao dito. nung una, naka-interval sa dragon fruit. Parang chess, siya eh. Yellow, then green, yellow, green, ganon, interval. So doon na lang kami kumuha ng pinantanim namin sa taas. Gano'ng kalaki yung tinaman niya sa taas? Siguro mga 2,000 square meter. Na-harvestan nyo na? Hindi, bago lang eh. Nung, okay. Di ba galing lang tayo sa Thailand nung June ba yun? Dapat na-harvestan mo na yun. Hindi, ang preparation ng lupang matagal. Kasi kubon dati ang doon eh. Okay. So, kailangan araruhin nila ng ilang beses. Then, pinatry nga rin namin na nakamalt siya eh. So, may portion na open siya, may portion na nakamalt. Anong difference? Tingnan natin mo doon sa taas. May tungkod ako sa May tungkod ako sa kotse. Hindi sir, meron ako sa kotse. Wala namang mga nauhulog na sa Baka may kapote dyan si akala ng mga mahihirap laging smooth ang buhay. Oo. Hindi eh. Ito, Sofia. Ayan. Kapote. Parang sir, sobrang mahal yung 1M dyan. Mahal yan. Sobrang mahal. Ito nga, lang yan eh. Abot lang ng 200 yan eh, or less. Ito? Pumunta ba kayo ng Kidapawan? Yung durian, durian Hindi sir, festival ba yun? Kasi, 2 weeks before that, nandun ako sa Kidapawan kay Sir Manny Piñol. So, so ito may siya, view deck siya. May mountain ka na no view. Kailan tanggalin lang yung 3 puno na yan. Wala naman to eh. Maganda sir. Maganda tong farm. Pwede Hi! Kita mo yung mountain? Punta ka. Punta ka, mami. Sofia, para makita yung view. Kung start ka lang muna, basta dyan lang muna objective mo, makabawas ka lang sa expenses. Kung mabawasan ng 10,000, okay na rin yun, di ba? Kung mabawasan ng 20, mas okay yun. At meron pa nga yung mga yung mga shrub na damo-damo pero namumunga ng berries. Ang tawag nila yung talong-talungan. Kuya, alam mo ba yun? Yung talong-talungan? Yung para siyang ang dahon niya, parang talong. Pero may mga tinik. Pero yun, namumunga yun ng bilog-bilog na pag nahinog, pula o yellow. Mahal yun sa Dangwa, sir. Mahal yun sa Dangwa. Nakakita ko ng damo yun. Damo yun.
Mag-farm ka ng 1 hektarya. Oh. Damo. Kaya sir, pumunta ka sa Dangwa. Bukas Worth punta yun. tayo Sulit ng yun. Grabe, parang may bagyo, no? Lakas ng hangin. Parang may bagyo. Ganda. Saka tayo doon sa taas. Diyan saka tayo. Ito sir, yung mga ano mo? Impounding mo? Iba pa. Iba pa to. Ito, paggagawan sana namin ng letter S eh. Solanso. Kaso, iba yung nagawa eh. Ang dami mo pwedeng itanim sir. Ito daw, nabibenta din eh. Ito, Sabi ornamental lang to. Ornamental lang. Magugulat ka sir, may mga dahon doon na 50 pesos isa. Oh, wow. Ba, maganda yun ah. Oo, yung mga dahon na ano, yung malalaking ganon, ina-accent yun sa kahit na glass cylinder. Tapos isang dahon lang ilalagay doon sa mga hotel. Mahal yun, 50 isang peraso nun. So, bali dito na kami kumukuha ng pantanim doon sa Oo. taas. Mas ano sir, mas yung kanina, yung dahon na yan, yung nasa bakod, feeling ko mas mabili yun kaysa dito. Hindi, check mo na lang sa Dangwa sir. Pupunta kami. Oo. So, ito yung ginawa naming dam. So, water impound okay. siya. Oo. So, may spring dyan eh. So, may kawayan. Dam pala talaga eh. Oo. Kasi balak nga namin maglagay ng swimming pool. So, may panggagalingan ng tubig. Ganda. Sena na puti. Dracena. Dad, ano yung other term for Dracena? Yung Tawag natin noon. Hindi, iba eh. Nakalimutan ko na rin. Ang dami mo nang ma-harvest. Oh. Oo nga. Pero ganyan, mahaba yun sir eh. At At least ganyan. Ayos ka lang, Sophia. Anong pangalan nito? Sir? Anong pangalan nito? Isa sa klase ng tea plant. Marami yan. Yung kanina tea plant din, yung green doon. Yan pare, nabibili yung mga yan. May mahal na ganyan, sir. Bumili ka ng ano, bumili ka Doon na doon. sa Dangwa. Sa Dangwa. Tarim mo na. Oo. Ito yun, sir. Puno na. Hindi pa. Kasi waterproof pa nila yan eh. Madaming tubig din to. Marami to, oo.
Oo, ganda. Ano lang, yung dragon fruit kasi maulang. Halaga niyan, 70 to 100,000. Ganon? Ang dami namin yan dito. Marami dito. Pero pahirapan ibaba yan kasi hinaharang ng DNR. Oo, bawal eh, di ba? Oo. Pero yun ang presyo niyan, 70 to 100. Ang dami-dami yan dito. Paano kaya natin ibababa yan? Ano bang tawag doon sa dapong lamang sa mga ganyan? Opo. Ang mahal. Bagong paggawa niya lang tong hagdan. Ha? Bagong paggawa niya lang, sir. Bago lang, oo. Kasi pag dumadalaw dito ang DA, Okay. nahihirap sila. Oh, I see. Gapang nga eh. Baka matibag to. Sisemento naman. Kailang hindi pwedeng manipis to eh, no? Meron akong na-feature, sir, sa ang tawag dito, Cavite, si Kabudoy. Ang ginawa niya sa ganito niya, alam mo yung ano ng manok, yung tipi, yun ang pinangganyan niya. Hindi na siya nagpasemento. Yung old, bumili siya ng old na yung, di ba yung sa manok, yung bahay ng manok yung ganyan. Yan ang pinagbibili niya. Yan ang pinangganyan niya. Tipid yun ah. Oh, tipid. Wow. Precise pa yung size. Pare-parehas. Oo. Saan kaya makakabili nun? Yung mga nagmamanok. Ibig talagang masukal na masukal to nung araw, sir. Talagang masukal na masukal. Kasi nung natatandaan ko nung binili namin to, sumusuot ako dun sa mga ano eh, mga damo. Baging-baging. Oo, baging-baging. At least anong year mo na purchase to? 2018. Bago mag-pandemic. Bago mag-pandemic. Oo. Kasi nung una, may tinitingnan kami dyan sa baba. San Francisco yata ang pangalan nung yung barangay. Ino-offer ng 125. Gandang-ganda na ako noon kasi may river siya eh. Ang ganda ng river. Tapos nagkataon tumawag yung may-ari. Tinanong kung magkano ang offer. Magkano binebenta sa amin. So sabi namin 125. Eh yung pala yung seller mismo, ang offer lang niya 50. Grabe. Ang lakas pumatong nung Oo nga eh. ahente. Oo nga eh. So sabi niya, tayo na lang ang mag-deal, sabi niya. Eh mga kaibigan ko yung mga nag-ahente. Yung ahente. So sabi ko, wag na lang para walang away. Walang away. Ganda ng overlooking. Ganda ng overlooking. Lalaki ng steps, sir, ah. Okay. Hahabulin na lang pag yung i-adjust na lang pag sinemanto. Siguro yung umukit niyan nainip na. Patapos na. Oo nga eh. Ang ganda ng buti wala na pala. Kasi ito yung Dracena.
naman masyadong close ang planting distance mo, sir. Siguro magbabawas na lang pag ano. Parang nursery to eh. Unti-unti mo siguro i-transplant. Pag lumaki na siya. Pag lumaki. Pag nagbawas, Oo. pati yung ano siguro, i-replant na lang doon Oo. sa iba. Yung yellow. Yung yellow nga isusunod namin dito. Yellow. Ang laki pala dito sa taas eh. So, ito Sir, ang ganda ng farm mo, sir. Grabe. Ganda ng farm. Ano mo na yung tourism. Sabay mo na doon sa sa training. Oo. Para may ibang ano. Oo. Palagay ko hindi pang long term yun eh. Yung sa training. Ganda oh. Nasa tuktok. So yan pwedeng impound yan eh. Kasi malalim siya. Oh. So maglalagay na lang siguro ako ng solar pump para ibaba niya yung tubig. Malaki ito eh. Bale, yun yung dulo. Yung taas niyan. Yan ang Yung dulo taas. ng farm. Ano to, sir? Cleaner nyo to o talagang ganito to? Cleaner namin to. Cleaner nyo to. Ito noon, tinamnan namin ng pinya to eh. So, 2,000 na puno. Oh. Pero mo, nagwi-weeding sila dito, ano? Tuloy-tuloy yan, ah. Tuloy-tuloy siya 14 days. Pagkatapos 7 yung nagwi-weeding. Ano, sir? Pasyalan mo si Marlon. Marlon. Tingnan mo yung paano tinanim mo yung mga, Yung ganito niya. yung mga ornamental. Pasyalan na. Oh, yung ibang klase, yung kagaya nung kanina. Yung mga ganyan, ang distance niya, 1 meter. 1 meter. Ganyan. Pero dalawa ng dalawa. Ganun. Sa isang plat. Oh. Tama ba? Or single? Andyan ba siya ngayon? Wala siya, nasa Canada siya. Gawa ko ng group natin. Oh, sige nga. Oh. Sige, gawa ko ng group natin. Kung meron pang natira, ha? Malaki pa yung tatamnan eh. Ito yung ano, Japanese kamote. potato. Oh. Mabuti pa yan. Hindi bumababa ang presyo niyan eh. Oh. Kahit sa local market, Mhm. eh meron ka pang buyer. Pero ang hirap procure ng ano eh, materialis niyan eh. Dito bumili kami ng slips. Oh. Kulay violet siya eh. Parang ano yung, pero sa tingin namin ornamental yun eh. 70 pesos yung isang Slip. slip lang. Oo nga eh. Buhay na. Ang ganda. Punta natin saan. Tatlong araw pa lang. Sa inyo yung kalabaw. Saan? Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.